Mga sundalo o sa Israel mipasipala sa larawan ni Jesus crucifix o sa larawan gid mismo gipangdugmo kini didto sa South Lebanon ato ning hisgutan. Now nining karon April 2026 didto gyud sa South Lebanon. So ang imahin gyud mismo sa atong Ginoo nga si Jesus gipang bunal giatsan sa usa ka sa mga sundalo sa Israel. Unya considering na viral kini and miabot kini sa atensyon ni Israelite Prime Minister Benjamin Netanyahu ug busa unsay nahitabo gi-detain kini, gisilutan kini for 30 days detention. Unya ang unom nga iyang mga kaubang sundalo nga wa mubadlong giapil sad sa maong penalty. So congratulations Prime Minister of Israel. Now, unsa bay reflections nato niini? Ang Israel hangtod karon atong timan-an nga dili na Christian nga nasod. It's Judaism. Hangtod karon nagpaabot pa sila sa first coming, wa na sila motuo ni Kristo. In fact, sila maoy mipapatay ni Kristo. Ngano kay dili sila followers of Christ but mga Judaism kini. Unya kining history sa Israel kanunay na kining sinati gipili sa Ginoo kini nga usa ka nasod just to prove that there really is God. Pero nahitabo despite of the fact sa ilabihan kadaghang mga milagro gikan pa sa Ehipto hangtod na nga mitabok sila sa yuta sa mga saad. Estupido, mga masupilon. Ug mga hinungdan nga mipakanaog yugukom ang langit. Diha sa Deuteronomy chapter 28 verse 1 hangtod na sa 25 gideklara gyud nga you will be perished, mga papas mo ug kamo bihagon sa laing nasod. Ulipunon mo. You will be out of your country. You will be perished. At tinuod gyud ni, ngano? Kay nabahin man ang Israel sa Northern Kingdom South unya ang 10 tribes na bungkag kini ug naulipon gyud. Ug busa nabungkag ang duha ka mga gingharian sa Israel nagsugod na sa 722 before Christ. Na misunod na sad ang Judah nga kingdom with Benjamin sa mga 500 years before Christ. So nining puntuha karon natuman ang gipanagna diha mismo sa Deuteronomy chapter 28 verse 25 that Israel will be perished, mawa kini sa mapa sa nason. Natuman na. Kung kanusa ba na balik ang Israel, it was only in 1948. Imagine. So kung i-add nimo ang 720 before Christ plus 1948, moabot nag 2,670 years. Imagine ha? In a period of 2,670 years nawa sa mapa ang Israel. Ingon ni ini ang silot sa Dios. So karon nining karong gubat sa Israel versus Iran na na-involve ang Lebanon ug mga silingan nga mga nasod niini. Dito gi pahimungtan ang larawan ni Jesus. Giatsana sa usa sa mga sundalo sa Israel. Mao na nga pasalamat sad ta sa Prime Minister sa Israel kay gisilutan. Kay ayaw iapil-apil ang religious aspect. So usa to ka good sign. So usa lamang kini ka mga pahinumdum nga naa kana sa libro sa San Mateo nga hangtod kamo Israel dili mo muila ni Kristo, you will be out gihapon sa blessings. You will be out. Unya hopefully nga nini karong gubat sa Israel
kada kabahin mo sa Amerika nining puntuha karon versus nining Iran. Hinaut pa unta that you will realize nga naa si Kristo. Mubalik na lang si Kristo ning kalibutan ug siya mo'y maghari niini in the Christian kingdom. Kung dili mo mosaludo into the climax of Christianity under the leadership of Pope Leo XIV, mubalik ang Ginoo na dili mo mudawat ni Kristo. Goodbye, Israel. Goodbye. Sumo na'y warning ninyo. Ikaw sad, Mr. President Trump, kay gipapit ninyo ang Israel, ikaw mo'y mubadlong niini. O niya karon ikaw sad Israel, go back. Kay sayang ka, sayang. Wa mo mutagam sa 2,670 years nga gisilutan mo sa Dios. Gisilutan mo. Ni wa pagyud mo muila ni Kristo. Kadakong sala kana. So you have to repent, Israel. Repent. You USA, Mr. Trump, repent. Congratulations, Prime Minister Benjamin. Benjamin sad siya. Benjamin ug si Huda, no? Hopefully, ikaw mo'y makakonvert sa Israel into the climax of Christianity and we will move forward to the Christian kingdom. Santos, 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 Fiat!